Hi Askies! Ito na nga, continuation tayo ng kwento natin sa Fersal Hotel. So, Cafe Inn yung una kong station. Yung pangalawa kong station, walang iba kundi nag-iisa kong doorman. Yes, naging doorman ako doon sa Fersal Hotel. At kinda hindi ko siya gusto. Hindi dahil hindi maganda yung trabaho, pero dahil nakatayo ka lang sa may pintuan. Yes, experience ko yun. Nakatayo lang ako doon sa may pintuan ng hotel at nagwe-welcome ng guest. Yes, nagwe-welcome ng guest, nag-a-assist ng guest papunta sa elevator, papunta doon sa room nila. Minsan, may ganon. At yun talaga yung pinaka-ayaw ko, sorry. Pero hindi ko alam kung gaano ako nagtagal dun pero na-experience ko siya. After nun, napunta pa ako sa housekeeping. Grabe yung experience ko sa housekeeping. Sa housekeeping din ako nag-enjoy kasi syempre, dun ko naranasan magpalit ng mga linens, ng mga kobrekama, maglinis ng isang room or ng isang kwarto within 30 minutes or 20 minutes ata, something like that. Syempre may mga mentor din ako. Nakalimutan ko na kung sino yung mga mentor ko doon. Ayun. Yun, masaya yung experience din doon. Ang dami nangyari sa akin. Ang dami ko na-experience doon as housekeeping. Tapos, biruin mo mula CR, kailangan malinis, kailangan tuyo. May protocol pa doon na pag housekeeper ka, tapos yung guest mo nagpalinis, nandun pa yung guest, hindi pa sila nagche-check out. Kasi normally, nag-housekeeping ka lang kapag tapos na, palitan mo na lahat, maglilinis ka na, wawalisin mo yung ilalim. Tapos kapag may mga barya-barya, may mga pera na iwan doon, yun na yun, tip na yun para sa'yo. Ganun yung ginagawa namin before. Tapos may mga personal na nag-aabot ng tip, yun, mga generous sila, palakpakan tayo doon. At yun nga, kapag ka ang protocol, kapag ka nandun pa yung guest na nagpalinis sila, huwag kang papasok ng kwarto nang hindi sila nagbibigay ng permiso. Lalo na kapag nagpapatapon ng basura. Pagka ang basura ay wala sa labas, hindi ka pwedeng pumasok hanggat walang permiso na pumasok ka. Siguro yun yung pangalawa sa list ko. Una kasi yung inn, cafe inn, tapos sumunod yung housekeeping. Hindi ko talaga gusto yung doorman. Hindi ko nabitan talaga. Pero si Ma'am Moraka, yung pinaka-manager doon, Texon ba? Si Ma'am Texon. Basta something like that. Ma'am, kung mapanood mo to, mag-comment down below lang po kayo Lagi ko siyang binabati. Siyempre, ma-PR nga ako. So, sa lahat ng tao doon nababati ko, lahat doon nagiging, parang nakakausap ko naman. Mababait din naman sila at mga generous naman sila. Experience ko din pala doon sa linen area ba yun? Yung sa may labahan. Kung saan tayo naglo-laundry ng mga kumot, kobrekama, punda. Yun na experience ko rin doon. Na-experience ko rin pala ang ma-assign sa mga event. Yes! Yun yung pangalawa kong bet. Una, cafe inn, sunod event, tapos sunod housekeeping, tapos doorman. Doon sa mga events, ang pinaka-experience ko talaga nung sinama ako nung manager, tapos na-meet ko yung anak nung may-ari nung Fersal Hotel doon, nakasama ko siya. Mali kami sa mga food expo dun sa SM MOA at grabe, kahit nakakapagod, masaya, ang dami kong natutunan doon. Doon ko unang naranasan ang makayasalit doon sa food expo. Ganun pala yung mga food expo. Actually, recently lang, last week nakita ko yung picture namin na andon. Tapos, ayun, grabe, masaya lang. Super saya lang. So, that's it for today, Huskies. Kwento ko ulit sa inyo yung susunod, yung huling-huling station na experience ko bago ako umalis kay Fersal Hotel. Bye!